34. And First Chronicle chapter 16 verse 34. O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Sa Psalms 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good, blessed is the man that trusteth in Him. Sa pagkatagalog, o inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. So, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa umagang ito sa isang muli sa pagkakataon na kami po ay makakarinig ng iyong salita. Nawa po ay pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang lingkod nyo na nawa ay maipangarap ko po ito ng ayon lamang sa iyong kalooban. Hindi po ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo lamang. Salamat o Diyos sa umagang ito at kayo po ang magpala sa bawat isa po sa amin. Mula po umpisa hanggang matapos ay kayo po ang maitaas sa aming mga buhay. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, so ngayong umagang ito ay nais ko pong ipangaral sa inyo ang aral, pinamagatan nating serving ourselves or serving the Lord. Yun. Doon pa lang sa ating pinaka-tema, sino ba ang pinaglilingkod natin mga kapatid? Yung sarili ba natin o naglilingkod tayo sa Diyos? Kasi sa panahon natin ito, napakarami ng mga pakana ng kalaban para mawala po tayo sa paglilingkod. Yun. Yung naililis na po yung ating paglilingkod sa mga bagay dito sa mundong ito. So, kung titingnan natin yung First Chronicle, ito po ay tingnan natin yung sabi doon, O give thanks unto the Lord. Yun, lagi daw nagpapasalamat sa Diyos. Sino yung dapat nagpapasalamat? Unang-una, ito po ay sulat po para po sa bayang Israel. Yun, chosen nation by God. Na dapat ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Bakit po dapat nagpapasalamat sa Diyos ang bayang Israel? Kasi nga po, makikita natin na from the life of Abraham, nagkaanak po si Abraham. Sino pong anak ni Abraham? Si Isaac. At si Isaac ay nagkaanak ng kambal. Sino po yung kambal na anak ni Isaac? Si Esau at saka si Jacob. Saka doon nagsimula na po yung lahi ng Israel, ng mga Hudyo. Pero nung wala na po si Joseph, yun po, alipin po sila ng Ehipto in almost 400 years. At kahit sila ay nalipin, pinalaya po sila ng Diyos sa pamagitan ni Moises. At sa pangyayari yun, nakita ng bayang Israel yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kagandahan ng loob ng Diyos na kahit sila po ay nandun sa pagkaalipin, pinalaya po sila. Pero pagkatapos silang mapalaya, nandun na naman yung murmuring, nandun na naman yung pagrereklamo, na bakit dito ay walang ganito, walang ganito, walang ganito, puro reklamo. So, larawan din minsan ngayon ng mga Kristiyano na tayo po ay na-born again through the power of the Holy Spirit. Tayo pinili ng Ama before the foundation of the world unconditionally. Wala hong kondisyon. Kasi kung bibigyan po tayo ng kondisyon, wala hong mapipili ang Diyos. Yun. Kasi nga po lahat tayo ay pasaway, lahat tayo ay makasalanan. So, ano ho nga dapat nating pasalamatan? Kung ito'y sinasabi ng Diyos sa bayang Israel, ito rin ay para sa atin. O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Yung kanyang habag ay magpasawalang hanggan. Di ba? Dami nang namatay, pero tayo buhay pa, di ba? Ang dami na nasa ospital ngayon, di ba kalabas-labas? Pero marami na ospital, nakalabas na. Biyaya ng Diyos. Yung anak ni Brother Ariel, na ospital yun eh. Ilang araw ba yung Brad? 4 na dinggi. Pero biyaya ng Diyos, nasa labas na. Pero marami na dinggi, namatay na po, no? Dami nang namatay dahil sa dinggi. So, nakikita natin na yung biyaya ng Diyos, yung habag ng Diyos, yung kanyang pagpapala, ay hindi natatapos. At ito ay magpasawalang hanggan. So, tingnan po natin yung sabi dito sa verse 34, verse 38 ng Psalms
Sabi doon, O taste and see that the Lord is good. Yun. Ang Diyos ay palaging mabuti. Blessed is the man that trusteth in Him. O inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti at mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Yun, mapalad daw, nandun ang blessing kapag sa Diyos tayo umasa. Kapag sa tao tayo umasa, nako, mabibigo po tayo. Dahil ang tao, minsan mabuti lang sa'yo. Pag mabuti ka, pag medyo may nakitang masama sa'yo, nako, imamartis ka na niyan. Kaya huwag tayo magtitiwala sa kapwa-tao. Dahil ang tao, talagang hindi yung mapagkakatiwalain yan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong magtiwala sa kapwa-tao. Kahit kapatid pa yan, minsan kapatid nga, minsan yun pa yung nagchichismis sa'yo, di ba? Minsan nga, siya pa yung sisira sa buhay mo eh. Lalo na pag may mga ari-arian kayo, nako, marami yung nagpapatayan sa mga lupain. Yun. Kaya maganda tayo, ang ating mamanahin doon sa langit. Kahit wala tayong mamanahin dito sa lupa, may mamanahin naman tayo doon sa eternal na lugar, na langit, na iniintay natin. So dito, ano pinapakita? Na kung tayo ay mamumuhay sa paglilingkod sa Panginoon, ang puso natin ay mag-o-overflow. Yun. Ano ang o-overflow pag naglilingkod ka sa Diyos? Number 1, mag-o-overflow yan ng kapayapaan. Yun. Maraming tao walang kapayapaan. Bakit? Hindi naglilingkod sa Diyos. Puro hinagpis, puro anxiety, puro stress, puro sama ng loob, hinanakit. Kaya hindi mo makita sa kanya ng kapayapaan. Pangalawa, na makikita mo sa taong naglilingkod sa Diyos ng buong puso, mayroon siyang kagalakan. Yun. Makikita mo sa kanyang aura. Yun. Tingnan ko po kayo dito. Yun. Huwag kayo magkunwaring masaya. Makikita at makikita yan sa aura. So pag sinabing joy, ibig sabihin, hindi ka naapektuhan ng mga problema, hindi ka naapektuhan ng sitwasyon. Dahil may mga taong apektado ng mga sitwasyon. Tayong Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, hindi na dapat naapektuhan. Dapat tayo ay may lakas na ng loob na inaharap yung mga dumarating na mga problema. Dahil wala naman taong walang problema. O, tingnan mo yung kapitbahay mo, ang dami problema din, di ba? Hindi ka naman nagsusulo sa problema. Buti kung ikaw lang at talagang maghihinagpis ka talaga doon. Alam mo, ilang tao dito sa Vilmont, ikaw lang may problema. Kakaiba yon. Pero hindi ganun mga kapatid. Bawat tao, kahit kayo mga batang yan, may problema eh. Di ba? O, tama, may problema ka, di ba? Nagkasakit na ito nagkasakit po. Pero ngayon, gusto nang magpastor dito na sa harap. So, lahat po tayo. Pero, ano ang sinasabi ng Bible? Ipagkatiwala natin sa Diyos lahat ng ating kabalisan at siya ang magbibigay ng kalutasan. Siya ang magbibigay ng kalutasan ng ating mga dalahin. Wala naman tayong magagawa. Kaya lang sa ating pamumuhay dito sa mundo, nakikipaglaban po tayo. Yun. Kasi tayo'y may laman. Hindi ho tayo, wala pa tayo sa langit, sa eternal langit. Kasi doon, wala na talagang labanan. Dan dito sa mundo, may labanan po tayo. At ang labanan po natin ay ano po? We all battle the flesh. Yon, itong lamang ito. Yon, hawakan niyo yung laman niyo. Yan ho ang kalaban mo mismo. Yung battle natin ay nasa laman. The sinful nature within us that desire to serve ourselves, the world, or even the devil. Yun po yung dinidesire nitong lamang ito. Ano yung dinidesire ng laman? Yung maglingkod sa sarili, maglingkod sa mundo, at ano po, maglingkod sa dyablo. Yun. Alam mo, 3 ang pwedeng paglingkuran ng lamang ito. Pag sinabing maglingkod sa sarili, ibig sabihin, inuuna natin yung sarili natin kaysa Panginoon. Di ba, ang palaging sinasabi ng Bible, seek you first the kingdom of God. Hindi sinabing seek you first your own self. Ang palaging uunahin natin, yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos. Kasi yun talaga ang gusto ng Diyos. Pag hindi mo ginawa yung gusto ng Diyos, mapapahamak po tayo. Dahil ang Diyos makapangyarihan. Wala ho tayong kapangyarihan. Ang Diyos makapangyarihan. Kaya ang sabi niya sa Romans 8:5, for they that are after the flesh do mind the thing of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Sapagkat ang mga ayon sa laman
ay nangagsin sa talima sa mga bagay ng laman. Datapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Kaya tayo po ay born again na. Tayo ay makadiyos na. Tayo ay anak na ng Diyos. Kaya dapat namumuhay na tayo saan? Hindi na sa laman. Saan na po tayo namumuhay? Sa spiritual. Kaya kapag tayo ay Kristiyano na, dapat may taglay na po tayo ng tinatawag pong fruit of the Holy Spirit. Tingnan nga po natin yung Galatians, mga kapatid. Galatians chapter 5, verse 22. Yun, sa ulo ito ng mga young people. Sige nga, sino yung nakaalala? Galatians 5:22 hanggang 23. Nakalimutan na po? Sa ulo mo pa ito? Galatians 5:22, the fruit of the Holy Spirit is... Sige nga, kaya ano nga? O dito na, sige harap, para ma-challenge yung mga adults. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, faith, meekness, temperance, and sexual knowledge. Yun, kita mo, no? Mani-mani lang ni Ismo yung fruit of the Holy Spirit. O, sino pa? What challenge? O, si Ismo lang? O, Galatians, o, memory verse. O, sige. O, sige. Para ma-challenge. O. Yun, tara mo. Iba-iba ang boses eh. May alto, may tenor. Okay daw, may mga memory verse. Ang daming memory verse ng young people. O tayong mga adult, anong memory verse natin? So, dapat may araw-araw tayo. Kahit weekly. Kahit weekly tayo, memory verse. So sige, adult versus mga bata. O paramihan ng memory verse. So dapat nag-memory verse tayo. So sabi doon, ulit tingnan natin. Sabi doon sa 5:22, but the fruit of the Spirit is, tinan mo, singular po yun eh. Hindi ka pwedeng magkaroon ng love pag walang joy. Hindi walang ganon. Pag born again ka, automatic, isang package na po ang nasa atin po, mayroong kang love. Yun. Ano yung love? May sakripisyo. Pag sinabing love, talagang ay papriority mo ang Diyos. Kasi sabi ng Bible, love God above all. Yun, priority natin ang Diyos. Hindi natin priority yung asawa natin, hindi natin priority ang sino man, priority natin ang Diyos. Love God above all. Kasi mawala man ang tao, wag lang mawala ang Diyos, wala kang problema. Pero pag nawala yung Diyos, mayroon kang asawa, mayroon kang anak, mayroon kang kaibigan, wala ka naman Diyos, mapapahamak kayo lahat. So, i-priority natin ang Diyos dahil kapag na-priority natin ang Diyos, siya ang gagabay sa atin, siya ang magproprotekta sa atin, siya ang magbibigay ng lahat ng pangailangan natin. Di ba? Sabi doon, babalik lang tayo Matthew 6:33. Unahin, o sinong nakakasaulo? Matthew 6:33, mga young people. Sa memory verse din natin yon. Sige nga, Matthew 6:33. O, nalimutan na. Ano sabi doon? But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakasimple. Huwag lang sa ulo, kundi gawin. Seek you first. Unahin. Yon. Hindi sinabing ipangalawa. Hindi sinabing ipangatlo. Palaging uunahin natin ang Diyos sa buhay natin. So, love, yun ang love. Kasi pag sinabing love, tapos pangalawa, hindi love yun. Baka emotion lang yun. Sabi doon, sa 22, but the fruit of the Spirit is love, joy. Yun. Kaya excited. Sabado pa lang, excited ka na nagpaplano, mag-charge ako bukas. Ano man ang mangyari, walang makakapigil sa akin. Kahit sino pa, kahit dumating pa ang bisita, hindi ako mapipigilang dumalo ng pagtitipon. Kung hindi man ako makadalo, may Google Meet naman. Yon. Hindi ka na nga nakadalo ng face-to-face. Hindi ka pa naka-join sa Google Meet. Ang dami na nga paraan ngayon para makarinig ng Word of God, di ba? Mayroong Google Meet, mag-video call, mayroon na ano pang mga technology ngayon? Ang dami. So ano pong dahilan? Kapag nagdahilan pa tayo ngayon sa panahong ito, hindi na problema ng Diyos yon, problema na po natin yon. Mayroong something wrong sa ating pananampalataya. Tapos ano pa yon? Peace. Yon. Huwag na ka tayong mga ngamba kahit anong dumating na problema, mga bagyo man yan, mga
pangangailangan, magkaroon na po tayo ng kapayapaan dahil temporary lang naman yan eh. Ano pa yan? Sabi doon, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yung, alam mo yan, oh? May pagpipigil. Mapipigilin mong gumawa ng kasalanan. Pipigilin mong gumawa ng kabunduhan. Kasi nga, may pagpipigil na po tayo. May self-control na binigay po ang Diyos sa atin. Kasi ito pong fruit of the Holy Spirit, kalaban po ito ng ating laman. Yon, hawakan po niyo yung laman. Yon, purutin nyo kung masakit. Yan, laman po yan. Ano naman ang gusto ng laman? Baliktad ito sa fruit of the Holy Spirit. Ano po yung gawa ng laman? Now the works of the flesh are manifest. Ito po yun. Baka isa ito sa ginagawa natin. Which are this adultery. Yon. Ano yung adultery? Yung mga may asawa, gusto pong mag-asawa uli. May asawa na nga eh. Kapag may asawa ka, focus ka sa asawa. Huwag kang mag-extra. Bawal mag-extra sa may asawa. Ano pa? Fornication. Yon. Yung fornication, yung binata at dalaga. Huwag mo nang magtabi sa higaan. Baka magkasala. Fornication yun. Madadamay ang mga anak ninyo. Yon. Malaki ang curse nun, no? Sumpa. Uncleanness, lasciviousness, idolatry, yon. Witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murders, drunkenness, rebelling, in such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such thing also shall not inherit the kingdom of God. Yun. Kaya yung mga gumagawa ng ganito, maaaring sila ay anak ng Diyos o Kristiyano, pero pag gumagawa ka nito, aalisin ka ng Diyos dito sa iglesyang ito. Yun. Magiging palaboy ka na, magiging alibughang anak ka na. Baka ang mangyari sa'yo, kakain ka ng pagkain ng baboy. Di ba? Naalala natin yung alibughang anak? Yun, gustong umalis sa kanyang tatay. Siyempre, yung tatay natin, yung ama natin sa Diyos, yung ama natin sa langit. Kaya kapag tayo naglilingkod sa Kanya, anong nangyayari? Nagiging alibughang anak po tayo. At marami na pong nangyari dito sa atin, dito sa Belmont. Dati, dami-dami natin. Ayaw nang maglingkod. O yun, kinuha na ni Lord. Yung iba, naging worldly na. Yung iba, wala na. Dito, ang dami nang kinuha ng Lord. At ang nakita ko, yung mga maraming kinuha ni Lord, ayaw maglingkod sa Diyos. Nilalabanan pa yung prinsipyo ng Panginoon. Ayaw naman nating mangyari uli sa atin. Dapat maging liso na sa atin na sa paglilingkod sa Diyos, huwag nating gawing biro. Dahil ang Diyos hindi nagbibiro. Tingnan po natin. Palagi natin itong binabasa, chapter 6, verse 7. Ang sabi ni Apostol Pablo, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So may aanihin tayo. Wala kung may inani ka, may tinanim, sure tayo na may aanihin. So tingnan po natin yung mga matutunan natin, mga kapatid. Sabi doon sa number 1, the destruction of the flesh. Yon. Ano ba yun kapag tayo gumawa ng kasalanan, ay inuutos ng Biblia na ibigay na kay Satanas yung mga ayaw magpasaway. Yun, halimbawa, dumaan tayo sa process. Ano ba yung process ng Biblia? Halimbawa, nagkasala yung kapatid, kakausapin ng sarilinan. Yun. Pag ayaw pong makinig at patuloy na gumagawa ng kasalanan, ito yung nangyari po sa banal na kasulatan. Dito sa 1 Corinthians chapter 5, yan, bukas po tayo ng Biblia. Sabi doon sa verse 1 hanggang 5, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Verse 2, and you are puffed up, and have not rather mourned that he had done his deed might be taken away among you. O ituloy natin sa verse 4, in the name of our Lord Jesus Christ, when you gather together, and my spirit with the power of our Jesus Christ. Verse 5, to deliver just and one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved, and the day of the Lord Jesus. Ano makita natin dito, kapatid?
na kapag tayo po'y gumagawa ng mali, ayaw na nating magpasaway, ano nangyayari? Sabi ni Apostol Pablo, to deliver just and one unto Satan for the destruction of the flesh. Maaaring kunin na siya ng Panginoon para hindi lang makapagpatuloy na gumawa ng kasalanan. Mawawasak yung katawan niya, pero yung kanyang kaluluwa, espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Kaya hindi hinayaan ng Diyos na tumagal pa. Kaya 'di ba dito sa iglesia ng Corinto. So number 2, the enemy snare, yung atake ng kalaban, napakalawak po 'yan. Satan's ultimate purpose is to draw us away from God and entrap us in sin. Ang talagang purpose ni Satanas, yung mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ay mahulog sa kasalanan. Sino ang naalala natin na nahulog sa kasalanan sa lumang tipan? Unang-una na po niyan si Adan at Eva. Di ba? Maliwanag po yung utos ng Diyos eh. Huwag kayong kakain ng bunga ng mababatid ng mabuti at masama. Di ba? Kumain sila, nagkasala sila. At ito na nga, nangyari sa atin, na tayo po ay lahat ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Pangalawa, sinong nagkasala? Si Cain. Di ba? Si Cain po ang nagkasala na pinatay yung kanyang kapatid. Kaya, biblikal. Kahit kapatid, pwedeng pumatay. Because of jealousy. Nagselos. Kaya minsan yung pagsisilos, may divine na jealousy. Yung tulad ng sa Panginoon. Di ba sa Exodus chapter 20, ang Diyos ay sabi doon, sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Pero tayo, pagka tayo po ay tumitindi yung selos, natural lang sumilos. Pero ang selos mo ay nakakamatay na, nasasabihin mo, pag nakita ko, papatayin ko siya. Hindi na maganda yun, mga kapatid. So, jealousy kills relationship. Yun. Kahit sino pa yan, nagsisilo sa kapatid, nagsisilo sa kapitbahay, nagsisilo sa ganito, mamamatay po ang relationship niyan. Kaya kapag nagselos, liliwanagin. Ano bang ipinagsisilos mo, Brother Lilik? Hindi kasi ako binigyan ng baon ni Daddy. Si ate lang binigyan. Yun baka nalimutan lang. Mas malaki pa lang ibibigay sa'yo. Yun, dudublehin. So, liliwanagin. Huwag yung pag nagsilos, hawak agad ang itak. Yun. Katulad ni Cain, di ba? Nung nagsilos si Cain, anong nangyari? Tingnan nga po natin yung buhay nung nangyari sa pagsisilos ni Cain kay Abel. Jealousy. Ano ang nangyari? Kaya minsan yung jealousy, nangyayari po ito karamihan sa mag-asawa, sa mga anak, sa magkakaibigan, yon, sa mga magkakapatid. Yan, nagkakaroon po ng jealousy. Ano po yung sabi doon? Tingnan natin sa verse 1. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. In the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. So, dalawang magkapatid, nag-offer sa Panginoon. Pero yung isa, hindi kinalugdan. Yung isa, kinalugdan. So, ano nga nangyari? Verse 5, but unto Cain and to his offering, he had not respect, and Cain was very wrath. Ano bang pronounce ito? Wrath o wrath? Yun, matinding galit ang naramdaman. And his countenance fell. And the Lord said unto Cain, why art thou wrath? And why is thou countenance fallen? If thou doest will, shall thou not be accepted? If thou doest not will, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shall rule over him. Yun, kita mo, no? Ito yung sinabi ng Panginoon sa kay Cain. Dahil galit na galit, bakit hindi raw tinanggap ng Diyos yung kanyang offer, ay nag-offer rin siya. Sa palagay ng mga kapatid,
Nag-offer si Cain, nag-offer din si Abel. Bakit di kaya tinanggap ng Diyos yung offering ni Cain? Sa palagay niyo, kapatid? Mali ba yung offering niya? O mali yung sistemang ginawa niya? Mayroong prinsipyo na kasi ang Diyos sa offering. Hindi niya sinunod. Mayroong prinsipyo. So, panoorin lang po niyo yung ating mga preaching, lalo na kayong preaching ni Elder Rene, nandun po yung detail napakaganda po. Ang titinan lang natin dito, bakit pinatay si Abel ni Cain? Sunod natin, verse 8. And Cain talked with Abel, his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel and his brother and slew him. O, galang mo yun, slew him, pinatay ni Cain si Abel. Ano bang kinalaban ni Abel doon sa offering ni Cain? Pareho naman siya handog. Ang nagalit kay Cain, hindi si Abel. Sino nagalit kay Cain? Yung Diyos. Bakit si Cain nagalit kay Abel? Jealousy. Nagselos. Bakit kinalugdan ng Diyos si Abel? Bakit siya hindi? So, minsan naranasan natin sa ating buhay. Bakit si brother ganito? Ba't ako? Nagcha-charge naman ako. Ang tanong, nagcha-charge ka ba talaga o nandito ka lang? Ang puso mo ba'y nandito o nasa labas? Kasi maaring nandito ka, nasaan ang isip mo? Nasaan ang puso mo? Kasi sabi ng Panginoon, John 4:24, God is a spirit, so the worshipper, ang hinaharap ng Diyos worshipper, yung totoong mananamba, nasasambahin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya kapag narito tayo, pukuso tayo. Huwag natin intindihin yung mga problema, huwag natin intindihin yung mga pangailangan. Lahat naman tayo pangailangan. I-focus po natin yung katotohanan. Kasi ito nangyari po, jealousy. Dahil sa maling pagsamba, maling paghandog ni Cain, hindi siya kinalugdan ng Diyos. Kaya, nung nakita niya, kinalugdan si Abel, nagsilos siya. Huwag tayo magsilos. Baka naman dapat ma-examine natin yung sarili natin. Baka naman dapat may baguhin sa ating attitude. So, balik po tayo doon sa ating pinapag-aralan. Sabi doon sinabi yun, yung distraction of the flesh. Kaya kapag tayo gumawa ng mali at ayaw na natin magpasaway, ano ang sinasabi doon? To deliver charge and one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. May eternal security tayo. Wala namang question doon. Pero ang ating pinag-iigi dito, yung practical na buhay natin dito sa ibabaw ng mundong ito. Kasi sabi ng Panginoon, mag-ilaw kayo sa sanlibutan ito. Maging magandang patutuo tayo. Kasi kung hindi magandang patutuo natin, ay napupulaan. Sinong napupulaan? Unang-una, kung saan ka member. Member ka ba ng Primitive Baptist, sister? Opo. Ay, bakit ganun ang ugali mo? Di ba? Sino bang pastor mo? Sinong pastor mo? Si Pastor Romel. Ganun ba? Yun, sumbong kita kay pastor. At hindi lang yon, ang pinakamatinding na pupulaan, siyempre ang ating Panginoon. Siyang head of the church. Kaya nga pinaalis. Sa 1 Corinthians chapter 11, pinaalis niya. Chapter 5 po pala. Tingnan nga natin. Pinaalis yung masamang kasama. Tingnan nga natin, chapter 5. 1 Corinthians chapter 5. Kadugsong po yun kanina, yung binata. Sabi doon tingnan natin sa verse 9. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners. Alam mo yan, Fornicators, covetous, extortioners, magkakapatid pala ito. Or with idolaters, or din must you need go out of the world. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator. Or covetous,
or idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with just and one, not to it. For what have I to do to judge them also that are without? Do not you judge them that are within, but them that are without, God judgeth. Therefore, put away from among yourself that wicked person. Yon, kinukonsider na pala ng Biblia yung ayaw na magpasaway na mga wicked person. Mga masamang tao na ito. Kasi dumaan na sa proseso eh. Ayaw na magpasaway. Talagang nilalabanan na parang kapatid ni Moises, 'di ba? Sino ba yung kapatid ni Moises? Yung si Miriam. 'Yon, 'di ba? Yung kanyang balat nagkaroon ng di magandang nangyari sa paglaban do sa kapatid niya. Yung mga the enemy's snare, Satan's ultimate purpose is to draw us away from God and trap us in sin. Basahin nga na po natin yung Luke 22. Simulan natin sa verse 1 hanggang 6. Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. And the chief priests and scribes sought how they might kill him, or they feared the people. The entered Satan into Judas, surname Iscariot, being of the number of the 12. And he went his way in commune with the chief priests and captains how he might betray him unto them. And they were glad and covenanted to give him money. Alam mo yan, no? And he promised and sought opportunity to betray him unto them and the absence of the multitude. Kita mo, no? Kahit alagad pa, napasok po ng kalaban. Sino po? Si Judas. Yon. Kaya yung tinitingnan kasi ng kalaban, ano ba yung weakness natin? Doon kanya babanatan. So tatlo lang naman ang weakness natin, babae at lalaki. Number 1, pag lalaki ka, ang unang weakness mo ay girl. Yon. O tingin ho ng lahat ng lalaki. Lalaki, yung mga babae, huwag mo nang tumingin. Yuko muna kayo. Ang weakness natin, mga lalaki ay babae. Yon. Kaya mag-ingat tayo. O kayo mga babae, tingin din sa akin. O mga lalaki, yuko ulit kayo. O, ano ang weakness ninyo? Lalaki. Alam nga naman ang weakness nyo, babae din. Bawal yon. Ang lalaki ay para sa babae, ang babae para sa lalaki. Pero, dapat ay itatama. Ang lalaki ay para sa babae. Kaya nga sabi doon ni Apostol Pablo, pag hindi ka nakatiis, mag-asawa ka na lang kaysa magkasala. Yon. Pag gusto mo nang mag-asawa ka na. Huwag mo nang patagalin, baka magkasala ka pa. Pero yung mga bata, huwag muna kapag may trabaho na. Yon. Yun ang tinuturo. Yun ang unang weakness natin. Yun, lalaki at babae, weakness ng bawat isa po sa atin yan. Pangalawang weakness natin, ayan ako, pera. Yun, maraming mag-asawa nag-aaway dahil sa pera. Bakit ganito lang ang bigay mo sa akin? Di ba sweldo mo ay 100,000? Bakit 20 milan? Saan na pupunta ito? Abay, napakalaki na po yung 20 mil. Ako nga, pag 20,000, malaki na po yun. Kasi ang nakikita mo, yung sweldo. Yun. Pag-usapan nyo, baka naman may binabayaran niya na bahay, binabayaran kondominium, may binabayaran kung ano-ano. Mag-usap. So, minsan maraming nag-aaway dahil sa pera eh. Yun. Sa bagay, sa Bible, may namatay na mag-asawa dahil sa pera. Yun. Sa Acts chapter 5, mag-asawa namatay. Yun. Yung asawa, yung babae, ang pangalan ay sa pera. Yun, namatay po. Dahil sa nangako sa church, hindi binigay yung pangako, doon mismo sa church namatay. Kaya wag na natin hintayin dito sa church, mabuhol tayo, pangako tayo sa Panginoon. Lord, magiging tapat na po ako sa inyo. Hindi na po ako mag-a-absent. Hindi na po ako magpe-pray po ako araw-araw. Magbibigay po ako ng tapat. Pag nangako po tayo, tutuparin po natin. Baka sa bahay mo pa lang, kunin ka na ng Lord. O kaya naglalakad dahil ang Diyos makapangyarihan sa lahat, mga kapatid.
Ayaw po niya na nangangako na hindi natin tinutupad. Buti kung tao ang kausap natin, hindi naman eh. Ang kausap po natin, yung may lalang ng langit at lupa. Yung nagligtas sa atin eternally. Yung nagbigay sa atin ng buhay. Nagbigay sa atin ng talino. Ay subukan natin, wala tayong talino mga kapatid. Di ba? Paano kung mangyayari na tayo walang talino? Yon, kanya makakatapos kayo si Brad kung walang talino na ibinigay ang Diyos? Eh, hindi niya masagot yung mga problems. So lahat yan naggaling sa Diyos na dapat nating ma-appreciate. Kaya dito makita natin na ano ang naging problema ni Judas. Nagkaroon siya ng desire sa salapi. Nawala na po yung focus niya sa Panginoon. Kumbaga nawala na yung tinatawag na focus niya sa paglilingkod. Nag-50-50 na po yung kaisipan ni Judas. Yun, ganun mo, 3 taon kalahati kasama niya ang Panginoon pero hinudas pa niya. Yun. Talagang tama-tama yung pangalan niya, Judas. Pero yung Judas, hindi po masama yon. Yung ginawa ni Judas ang masama. Kaya mahirap namang ipangalan sa anak mo. Ano ang pangalan ng anak mo? Judas Iscariote. Kaya wala naman talaga nagpapangalan ng Judas, di ba? Ang nagpapangalan talaga, kahit nga, anong gusto niyong pangalan? Yung mga gumagawa ng mali, ayaw nating ipangalan sa mga anak natin, di ba? Tulad ni Cain, mayroon bang pangalan na Cain sa atin? Abel, maganda pang pangalan kasi nga gumawa ng tama. Adan, mayroon bang yung pinangalan si Adan? Wala, parang wala eh. Mayroon bang Adan sa inyo, mga kapatid? Judas, pwede nyo ipangalan, Judas. Pagdating sa school, magro-roll call po tayo. Nandyan ho ba si Judas? Tampunan po siguro yan. So, yung pangalang Judas, hindi masama yon. Yung ginawa ni Judas. Kaya lang, parang pag narinig po kasi yung pangalan, talagang masama talaga. Kaya huwag na nyo ipangalan kung nag-iisip kayo ng masama. So, ano yung pinupunta dito ng writer ng Luke, na kahit Kristiyano tayo, mananampalataya, pag hindi tayo nag-ingat, may possible na mahulog tayo sa tukso. Yun. Kasi huwag natin kakantahin yung kanta ni Iba Eugenio. Yun. Ano yung kanta ni Iba Eugenio, mga kapatid? O tukso, layuan mo ako. Wala akong tuksong lumalayo. Kahit saan ka pumunta, sumusunod sa iyo yan. Ano ang gagawin sa tukso, mga kapatid? Kakanta ka ba ng o tukso, layuan mo ako? Hindi lumalayo ang tukso. Lumayo ka nga sa isa, nandyan na naman yan, oh. Iikot lang yan, nakapaikot kasi sa tukso eh. Ang sabi ng Bible, James 4:7, submit din to God. Yan ang unang gagawin natin. Resist the devil, and he will flee from you. Anong gagawin natin? Magpasakop sa Diyos, lalabanan mo. Ang alin lalabanan? Ang diablo o ang tukso, anumang mga masama. At anong gagawin ang mangyayari? At siya ay tatakas sa inyo. O naalala natin si Joseph, di ba? Sa Old Testament. Araw-araw po siya tinutukso ng asawa ni Potiphar. Kasama niya sa bahay, araw-araw. Kung ikaw ba naman, kasama mo ay araw-araw, babae, kayong dalawa lang. Araw-araw. Sabi nung babae, palay na, lumalapit sa manok. Anong gagawin ng manok sa palay? Palagay mo, Brad. Yung palay, nakita ng manok, anong gagawin ng manok? Tutukain. Pero si Joseph, hindi ganon ang ginawa, mga kapatid. Sabi si Joseph po ang good model ng mga kalalakihan. Dahil kahit araw-araw po siya tinutukso, hindi siya gumive up, hindi siya nagpatukso. Inisip niya na itong babaeng ito ay asawa ng amo ko. At si Joseph ay makadiyos. Establish po yung puso niya, nakapix po sa Diyos, kaya kahit anong mga temptation, hindi po niya nagawa. Kahit magtanim siya ng sama ng loob sa kanya, mga kapatid. Ano ba ang ginawa ng mga kapatid niya sa kanya? Inihulog sa balon. Yon.
Napalagay mo, Brad, pag inihulog ka na sa balon ng kapatid mo, pag-ahon, anong gagawin mo? Hindi natin alam kung anong mangyayari, di ba? Pero si Joseph, nung nagkita-kita na sila, natakot po yung mga kapatid. Nakilala nila si Joseph ito. Ito yung inihulog natin sa balon. Ito yung ibininta natin. Pero, anong sabi ni Joseph? Huwag kayong mag-alala. Yon. Dahil lahat ng bagay ay may dahilan. Yon. Yun ang sabi ni Joseph. Siguro kung mababaw ang pagkakilala sa Diyos, siguro pagkakita pa lang, tagpasin ko na kayo kasi, di ba, si Joseph, mataas ang posisyon sa Egypt. Pag ang kapatid mo, hinulog ka Sister Penny sa balon, pag-ahon mo kaya, anong gagawin mo? Hindi natin pwede. Kasi nga, talagang ang emosyon natin. Pero, dahil si Joseph established yung puso niya, nakapik sa Diyos, kilala niya ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, na lahat ng bagay ay may dahilan, wala siyang pagtatanim ng sama ng loob sa kanyang kapatid. Bagkos ang huling sabi niya, huwag kayong mag-alala sapagkat sa lahat ng bagay ay may dahilan ang Diyos, may purpose. Yon. Good model pa rin. Kahit inaaway ka ng kapatid ko, kapatid mo, pinapalayas ka na, lumayas ka na, wala kang silbi. Yon. Ang anong sasabihin mo? Ipanalangin mo na lang. Sabihin mo na lang, ama ko, patawarin mo siya. Hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Di ba? Ganun ang prayer ng ating Panginoon eh. Nung ang mga tao, pinaguhulis siya, tapos ipinako sa krus, hindi niya ipinalangin na mamatay na ang mga kalaban niya. Hindi niya pinapanalangin na nawa, kidlatan na sila. Ano ang panalangin ng Panginoon? Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kasi kung alam nila, hindi nila gagawin yon. Sabihin, bulag sila. Hindi nila alam ang katotohanan. Kung makita natin na kailangan natin i-apply yung self-control sa mga bagay na ito. Pangatlo, ang good example niyan, si Joshua. Yon. Si Joshua, tingnan natin yung buhay ni Joshua, no? Itong si Joshua, successor po ni Moises nung siya po ay nawala na po. Sabi doon sa Joshua 24:15, if it seems evil unto you to serve, well serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yon. Ito ang pinaka-the best mga kapatid. Na kahit kayo na lang, magpamilya, ang motivation nyo ay maglingkod sa Panginoon. Hindi naman ito paramihan, hindi naman ito barkadahan. Naku, nawala na yung pinsan ko sa church, makaalis na nga rin. Hindi naman barkadahan ang pag-church mga kapatid. Si Joshua, kahit iwanan daw siya ng buong Israeli Hudyo o Israel, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Yon. Hindi barkadahan ang paglilingkod sa Diyos. At kung mayroong nawala, hindi natin na problema yon. Problema ng nawala yon. Kasi wala naman tayong pinapaalis dito. Bakit maraming nawala na? Ang naging problema talaga noon, kaya nawawala, gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng mali. Sa halip na kapag gumawa tayo ng mali, hindi ho solusyon ang umalis. Ang solusyon, yung nakalagay po sa 2 Chronicle, chapter 7. Tingnan po natin mga kapatid. Ito yung solusyon. Halimbawa, nagkasala ka na. Ito yung dapat ginagawa po natin. Hindi nung magmamataas pa tayo sa Diyos. At parang nagmamalaki pa tayo. Nagkasala na nga tayo. Tapos gusto pa nating magmalaki. Ay ano po ang pinapayo ng Biblia sa mga nagkakasala? Ito po yun. Sabi sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves, magpakumbaba. Nagkasala na nga tayo. Matataas pa ang pride natin. Di ba? Anong gagawin daw? Magpakumbaba. Ano pa? And pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Ito yung ginawa ng Nineveh. 'Di ba sa Book of Jonah nung pinadala si
Jonah sa land of Nineveh para mangaral? Yung mga tao matapos marinig yung preaching ni Jonah, ito yung ginawa nila. Nagpakumbaba sa Panginoon, nanalangin, hinanap ang katuwiran ng Diyos at tinalikdan ang kasalanan. Yun ang ginawa ng mga tao sa Nineveh. So ganun din po sa atin, mga kapatid. Dahil yan ang mga bagay ay talagang mayroong tinatawag pong provision ang Diyos na binibigay pa sa atin para tayo ay magbalik loob sa Kanya. Parang dito po sa Book of Revelation, dito sa Revelation chapter 2 verse 4, na ang issue dito, nawala na po yung first love. Ano po yung nawala sa Ephesian Church? Nawala yung first love. Kaya sabi doon, sa verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Nawala na po yung init sa paglilingkod. Dati excited na excited. Yun. Sabado pa lang, talagang nakaprepare na lahat eh. Naku, mag-church tayo bukas ha? Excited na excited. Ngayon, excited pa ba kayo mga kapatid? Tanungin natin sarili natin. Huwag mong tanungin ang katabi mo. Wala siyang kinalaman. Ikaw mismo. Tayo mismo. Tanungin natin. Excited pa ba tayo pag linggo? Excited pa ba tayo nagbabasa ng Bible? Excited pa ba tayong nananalangin? Excited pa ba tayo nagbibigay? Sa pagbibigay, ibang klase yan, pastor. So pag church lang, excited ako. Pero pag bibigay, dami kong bayarin. Lahat excited dapat dyan, mga kapatid. Yon, huwag natin walain yon. Tingnan natin verse 5, sabi ng Panginoon sa mga Ephesian church, remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Pag hindi tayo nagsisi sa kasalanan ginagawa natin, mamalayan mo na lang, wala ka na dito. Yon. At sasabihin mo, natisod kasi ako kay pastor. Ang dami mo nang idadahilan. Pero ang totoo nun, inalis na tayo ng Panginoon. Dahil ayaw nating magsisi. Ayaw nating magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Gusto natin ay ang masunod, ay ang gusto natin. Pride po yun. Kataasan po yun. Tandaan po natin, ang Diyos mas mataas sa atin. Siya po yung hari ng hari, King of King, Lords of Lord. Siya ang may likha ng langit at lupa. So, sunod po. Ano po yung sunod? The blessings of obedience. Yon. Siyempre, paborito natin yung blessing. Sabi sa Deuteronomy chapter 11, verse 26 hanggang 28. Anong sabi doon? Behold, I set before you this day a blessings in a curse. Sabi ng Panginoon sa bayan ng Israel, narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Yun, nakasit na pala yun, kumbaga sa relo, nakasit na. Sabi doon, behold, I set before. Yun, nakatakda na talaga yun. Narito inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. At paano mangyayari? Paano mangyayari yun? And a curse, and a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Sabi doon, ang pagpapala kung ang inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon inyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Yon, kailan daw darating ang pagpapala? Kapag sumunod tayo sa gusto ng Diyos. Hindi mo na problemahin yung blessing. Iyak ko pa, Lord, ba't wala pa ng blessing? Bakit si brother ang dami blessing? Ba't ako wala? Hindi mo problema ang blessing. Ang problemahin mo, pagsunod sa Diyos. Ito, sinasabi na nga ng Biblia, behold, I set before you this day, and blessing in a curse. Ay yung blessing sa pamagitan ng pagsunod, sabi ng Panginoon. Sa verse 28, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way, which I command you this day, to go after other gods, which you have not known. Yon.
Pag nagkaroon tayo ng ibang Diyos, maliban sa ating Diyos na makapangyarihan, doon nawawala yung blessing po sa atin. At ang mangyayari ay sumpa ang darating sa atin. Siyempre, ayaw naman natin ng sumpa, di ba? So gusto natin blessing. Pero ano ang gagawin natin? Sumunod lang tayo. Huwag na tayong magreklamo. Pag sinabi ng Diyos, magbasa. O, survey nga tayo mga kapatid. Nakapagbabasa ba kayo ng Bible mga kapatid? Ilang chapter? Minimum dapat 1 chapter eh. Yun. Napakaikli na nga yun kung isang chapter. Para lang ilagay natin ng ating pagbabasa, pinakapagkain ng ating kaluluwa. Kaya maraming mga down, maraming apektado sa sitwasyon dahil yung spiritual nila down na down. Malnourished, hindi nakakapagbasa ng Bible. Pero sa kamunduhan, 24 hours. O, sino ang pinataba mo? Sino ang pinalusog mo? Ito yung katawan mo, pero yung kaluluwa mo, pinapayat mo. Kaya kapag may problema, iyak ka, oh, pastor. Hindi ko na po kaya, pastor. Samantala ka mga Kristiyano, kahit anong problema, kayang-kaya. Eh bakit ikaw hindi mo makaya? Baka may problema sa spiritual na buhay mo. Bata, hindi ka na nagbabasa, hindi ka na nakikinig. At hindi ka na nakikipag-fellowship. Madalang ka nang umaten. Yon. Okay lang kung may mga dahilan. Pero kung wala ka naman dahilan, umatin ka. Dahil yan ay ikakalakas mo. Alam mo yung sabi ng Bible, huwag mong kakaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon na gaya ng ginagawa ng iba, kundi magpalakasan sa isa-isa sapagkat malapit nang maganap ang mga bagay na ito. Yun. Magpalakasan sa isa't isa. Kaya mamaya, huwag agad uuwi. Yon. Maglalanso tayo. Pag nagpe-fellowship, hindi naman kailangang expressway ka dumating, expressway ka rin umalis. Sabi niya, Pastor, glory to God. Pagdating mo. Pagkatapos, Pastor, God bless. Pagka closing prayer, God bless agad. Okay, expressway ka eh. Hindi ko ganon. Ang fellowship, nagkukwentuhan tungkol sa buhay-buhay espiritual. Huwag mong pag-usapan yung ibang tao dito. Kasi baka dito madali ng mga chismisan. Eh. Bawal o yun. Kaya tayo nandito ay para magpalakasan sa isa't isa. So, yun, maliwanag po yun. Pag gusto natin ng blessing, sumunod lang sa Diyos. Napakasimple lang naman. Walang din naman pinahirap ng Diyos eh. Sunod lang. Walang reklamo. Pangapat, yun, resisting temptation. Yun. Labanan ang mga tukso. Paano natin malalabanan? Yun, ito yung whole armor of God. Ephesians chapter 6, verse 14 to 18. Basahin nga po natin. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Kaya dapat nag-aaral ng mga doktrina. Halimbawa, tinanong natin, ano ba ang paniniwala natin sa ligtasan? Nawawala o hindi? Anong sagot? Yon. Bakit mahina? Nawawala ba ang kaligtasan? Hindi, oo. Hindi. Yon. Ano ang paniniwala natin sa Diyos? 3 o 1? Yon. 1. Baka may magsabing 3. So, doktrina yan. Yun ating pananampalataya. Ano ba yung paniniwala natin sa kaligtasan? Conditional or unconditional? Ha? Parang mahina. Unconditional. Hindi conditional. So, yan pananampalataya natin na dapat pinangahawakan. Sabi doon, above all, taking the shield of faith. Kaya kapag alam mo yung doktrina, alam mo pananampalataya mo, kahit saan ka pumuntang lupalop ng mundo, pag dala-dala mo ito, alam, ay nag-share mo, sister, tanggapin mo lang si Kristo at mariligtas ka. Yon, hindi po, ano yon, half truth yon, 50-50 katotohanan yon. Sino ba yung tatanggap kay Kristo? Yung mga inilapit ng Ama kay Kristo. Walang kusa ang tao. Kaya, kailangan, alam mo yung katotohanan. Pag alam mo yung katotohanan, madiditik mo yung tao na sa maling
mga doktrina. So ano pa? Sabi doon sa verse 17, and take the helmet of salvation. Yon, eternal security. Halimbawa, sinasabi natin na kapag, halimbawa, ako nagkasala, ano kaya ang gagawin sa akin ng Diyos? Paparusahan ba ako sa impyerno o paparusahan ako temporal dito sa mundo? Kapalagay niyo mga kapatid. Anong sagot doon sa dalawa? Bilang anak ng Diyos, nagkasala ako, alam mo, ako na lang, nag-commit ako ng adultery. Buhay pa si Mrs. Nakita niyo ako sa labas, na may kaakbay, sweet na sweet. Yon. Siyempre, pag napatunayan, na talagang may ebidensya kayo, talagang kailangang i-disiplina, ang church ang magdidisiplina. Yon. Pastor, nakita ka namin, ito ang picture, oh. Oh. Araw-araw ka nagdi-date. Tapos si Mrs. nandun sa bahay, di mo umalis, ikaw pala araw-araw nagdi-date. So, nahulog ako ngayon sa tukso. Ba't din sabi, nahulog ako sa tukso. Ang tanong, ligtas pa ba ako eternally? O nawala yung kaligtasan ko? Ligtas pa rin yung kaluluwa ko. Kasi ang gumawa ng kasalanan, yung katawan ko. Yon. Tingnan natin sa 1 John 3:9. Para mahabang aral po yan, yung tinatawag na eternal security. Pero magandang balik-balikan po yan. Kasi para hindi po tayo naliligaw. Dito sa 1 John 3:9, sabi ni Apostol Juan, whatsoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Dito, meron sinasabi na kapag born again ka, hindi ka nagkakasala. Yon. Pero, kinontra ito niya. 1 John 1:8 naman. So, magkakontra. Ang sabi niya, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Ano tinutukoy dito nagkakasala? Katawan. Dito naman sa 3:9, espiritu. So, yung espiritu natin, hindi na ho nagkakasala yon. Ang nagkakasala po sa atin ay ang ating katawan. Yon. Kaya kapag namatay tayo, ligtas po yung ating kaluluwa. Hindi na ho ito re-resulta ng pagpaparusa ng Diyos doon sa eternal na pagpaparusa. Ano pa ho? Sabi doon, praying always. Yon. With all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Sa Tagalog, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Yon. At mga puyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Yon. Ipinagpipray pala mga kapatid, lahat ng kapatiran. Yon. Halimbawa, ipinagpipray ba niyo ako mga kapatid? Yung totoo lang. Pinagpipray pa niyo ako? Ako pinagpipray ko talaga kayo mga kapatid. So, sabi doon, hindi lang yung pastor ipagpipray niyo, pati kapatiran para lahat ng banal eh. Yun. In all, sabi doon, all saints. Bakit, ano ba ang prayer? Sabi doon, prayer is a communication to God. Kapag wala, kahit sa mag-asawa, pag mag-asawa, wala ng komunikasyon, sira ang inyong relasyon. Sa mga anak, kapag wala na kayong komunikasyon, di ba, nasisira din ang komunikasyon. Kaya nga yung mga magulang, dapat palaging nakakausap yung mga anak eh. Anak, ano ba problema mo? Anak, may girlfriend ka na? May boyfriend ka na ba? Anak, wag ka munang mag-boyfriend. Magtapos ka muna. Yun. Ikaw makikipag-communicate sa anak mo eh. Di ba? Ganun din sa asawa mo. Yun, palaging dapat kinakausap yung asawa. Baka iba na yung kausap niyan. Delikado na. Yun. Sweetheart, kumain ka na ba? Baka iba ang nagsasabi. Patay na tayo doon. Baka mas marami pa yung nagsasabi, sweetheart, kumain ka na ba? O, kahit walang sweetheart yun, pag palaging ganun ang sinasabi, bakit itong friends ko, palaging sinasabing, kumain ka na ba? Yung asawa ko, di ba lang nagsasabi, kumain ka na ba? Delikado. So, komunikasyon. Kaya yung prayer, malaki ang nagagawa yan na nakikipag-communicate tayo sa Diyos. Prayer ay nagiging close tayo palagi sa Diyos. Pag nagbabasa naman tayo,
hinahaya natin ang Diyos na magsalita sa atin. Lord, ano ba ang gusto mo sa akin? Magbasa ka ng Bible. Yun. Lord, magsalita ka sa akin. Mahirap yun pag nagsalita ang Diyos sa'yo. Ariel. Ariel. Wala na akong ganon. Para malaman mo ang kalooban ng Diyos, magbasa ka ng Biblia. Yun. Wag sasabihin mo, magsalita ka sa akin, mamaya, may narinig ka sa kapitbahay, kala mo ang Diyos eh. Ariel, mag-inuman tayo. Ganun ba? Patay tayo doon. Wala na akong literal na boses na tayo maririnig. May Biblia na po tayo na kailangang basahin. Ito, last na po. Yan. Anong gagawin natin? A call to examine our lives. Yun. Examinin natin yung sarili. Yun. Huwag natin examinin yung ibang tao. Ano ang paboritong pag-usapan ng mga nag-uusap? Dalawa lang kayo. Di ba ibang tao, nung tayo nasa mundo, ang tawag doon, marites. Dapat tayong Kristiyano, hindi na tayo yung marites. Yun. Ang palaging sinasabi ng Bible, examine yourself whether you be in the faith. Prove your own self. Know you not your own self. How that Jesus Christ is in you except you be reprobates. Sabi doon, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo. Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Yon. Kasi kapag itinakwil ka ng Diyos, dalawa lang naman yan eh. Hindi ka sa Diyos o kaya Kristiyano ka pero hahayaan ka ng Diyos na mawala ka na. Yon. Kasi ayaw mo magpasaway. Kaya pinapa-examine ng Diyos yung sarili natin. Hindi ibang tao ini-examine. Maraming tao talaga, kahit Kristiyano, ang ini-examine, ibang tao. Alam mo si brother, alam mo si sister, alam mo si pastor, alam mo si ganito. Pero yung sarili hindi, makita-kita. Ang sabi sa Bible, manalamin ka muna. Baka naman ikaw ang maraming uling sa mukha. Pinupuna mo ang uling ng mukha ng ibang tao, ikaw pala, yung mukha mo, puro uling. Yon. Anong ibig sabihin dito mga kapatid? Examinin natin yung sarili natin ngayon. Yon. Huwag nang ipabukas, huwag nang ipangalwa. Baka tayo ay maraming mga kargada na dapat itapo na, katulad ng panahon ni Jonah. Na binabagyo sila, para mawala yung, para sila ay, yung mga kargado, pinagtatapon yung mga kargada, pero hindi pa rin na tahimik yung bagyo. Bakit to? Hindi pa rin nagsisisi. So pag inalis natin yung ginagawa nating mali, huwag na nating gawin. Yon. Huwag na natin paulit-ulitin, huwag na natin babalikan. May isang kanta, sabi doon, walang babalikan, walang iiwanan, ayun. Walang luluha. Ano pang kasunod, Sister Peles? Yun, yung mga 80s. Alam yan, mga 80s eh. So wala ka nang ititira sa mga makamundo mo. Kasi pag may naitira, manganganak pa yan eh, lalakit pa yan eh. So dapat tuluyan mo nang iwan, tuluyan mo nang itapon lahat yan. Sabi doon, being in Christ is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. So, puro bago na dapat. Yung fruit of the Holy Spirit, yun na yung i-exercise. Hindi na yung lust of the flesh. So, yun lang po mga kapatid sa umagang ito. At tayo po ay na-bless ng Panginoon. At tayo po yung tumayo at tayo po yung manalangin. Salamat o Lord sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa mga salita mo, na aming pag-aralan na nagbigay po sa amin ng challenge kung paano po mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat o Lord at patuloy mo kaming samahan sa lahat aming gagawin mula nawa sa bawat araw, kayo po nawa ang magprotekta sa amin. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay?